We would like to say good afternoon to everyone, especially for those people who are coming for the first time. Welcome po namin kayo dito sa ating Doulos family. Today is a continuation of what we have discussed in the past tungkol po sa ating family matters. For me, family is so important na bigyan po ng attention. And in fact, God has given us particular passage in the Bible, the Ten Commandments, written in the book of Exodus chapter 20, to pattern our life of living so that our life would become effective. How many among you, your family matters to you? Come on, let me see those hands. It matters. Your family for you, it matters so much for you. Kung gaano po kahalaga sa iyo ang family, ang ating Diyos ay napakahalaga. Alam niyo po ba na marami nagsasabi ngayon na ang Ten Commandments daw ay outmoded, outdated na. Bakit? Sapagkat sabi nila, wala nang tao ngayon na basta-basta mong makukuman. Nobody wanted to be commanded. Well, siguro tama po yun. Bihira na yung tao ngayon gustong makuman and they don't want to be commanded. Pero hindi ho totoo na ang Ten Commandments is outdated na. In fact, if you try to study the book of Exodus, you would notice how important the Ten Commandments to apply it to our life para po mas maging significant ang ating life. In fact, sa Ten Commandments, I noticed something. Let me share this. The first, second, third, and fourth commandment, yung first four commandments sa Ten Commandments is pertaining to your vertical relationship with God. After that, the fifth, 6, 7, 8, 9, and 10, yung sixth command po pertains to your horizontal relationship. Nagbigay ang Panginoon ng commandment, 4 commandments para sa iyong Diyos at 6 na commandment para sa iyong kapwa. Ito pong 5th command na ituturo ko po sa inyo that entitled Honoring Your Parents is so important. In fact, kung babaliwalain ito na nagsasabing wala na raw dating ang Ten Commandments, baka mapasubo po kayo. Exodus 20 verse 12 says, honor your father and mother, then you will live a long life, full life in the land the Lord your God will give you. Part po ng Ten Commandments ang pag-honor sa ating mga magulang. Now, ang first, second, third, fourth, napansin ko, yung first commandment, dapat i-examine mo yung priorities. That God is your priority. Second, i-avoid mo ang counterfeit God. Ito yung pangalawa. Dapat totoong Diyos ang makuha mo. Number 3, sabi doon, don't use the name of God in vain. Para bang you have to take God seriously. And then number 4, it talks about the Sabbath because you have to constantly renew your relationship with God. Again, the 4th commandment is your vertical relationship. The other 6 pertain to your horizontal relationship. Kaya nga po, maganda pong makita po na yung pang-5th command is about honoring your parents. Pero ayoko muna puntahan yung parents. Let me start from your family. Alam niyo po ba that in God's plan, the family will play one of the most important role. Diyan mo kasi matututunan, ang family is the one who offered to you unconditional love and lifelong companionship to its member. Ganun kahalaga po ang family. In fact, let me elaborate further how important is your family. Alam niyo po ba that your family is to be the first church in your life. Diyan mo unang natutunan kung may Diyos o wala. Second, your family is your first school. Diyan po yung unang-una mong natututunan ang pag-aaral. It is also the first hospital for your life. Diyan ka pinagagaling. And it is also the first government in your life. There, your parents govern and you learn to respect authority. The family is a place where all these children learn
how to become male and female. They learn how to communicate their ideas and ideals. This is where we could express our inner feelings and emotions. In our families, we learn how to enjoy life. And sometimes that's the place where we learn how to endure pain. You know, family life provide the safest place to each and every one of us. And that is also the place to discover what is acceptable and an unacceptable behavior. In short, the home, your family, is the principal place for your spiritual life. This is one of the most important places where you develop your emotional being. There you let and set the standard for your moral training. And the good news is this: our parents are our first teachers in all those things. And because of that, God is right, they deserve honor coming from us. So I will try to help you to grasp this truth, this eternal truth coming from our God, how important is to honor our parents. Now, but before we discuss how to honor parents, we need to more completely identify just who we are talking about, yung ating mga parents. Especially today po, ang mga bata ngayon, nako, hindi na sila marunong magrespeto ng kanilang mga magulang sapagkat ang karamihang bata ngayon, pinanganak na walang tatay because ang kanyang parents ay single parent. You know? Yung mga bata po dito, nung lumalaki siya, yung tatay niya nasa Saudi Arabia. Yung nanay niya nasa Hong Kong. So, and because of that, they don't know how to learn how to respect their parents because we call it absentee parents. Yung nanay ninyo masisipag sa kanilang pagmamahal para kayo arugain, pag-aralin. They try to do everything they can. Pumunta sila sa abroad, nagtrabaho without knowing that there will be a great consequence kapag iniwan ng mga batang ito. Possibly ba talaga na pwede nating i-honor ang ating mga parents? No matter what condition, behavior, or our relationship to them. It is God's will for every one of us to honor and to love and respect our parents. And there will be a great challenge to you and me if we will obey this. Every parents can be defined as three kinds of people in our lives. Para sa akin, ang parents ko, sila ang aking mga biological parents. Pangalawa, sila po yung aking legal parents. Sila naglagay ng apelyido sa akin. Legally, I become a legal person on these nations of the Philippines. I was born here, and it was my parents that legitimized my birthday and my birthplace here in the Philippines. But hindi lamang po sila biological parents ko, hindi lamang sila legal parents ko, but at the same time, they are also my nurturing parents. All of you have your own legal parents, you have your biological parents, but most of all, they are your nurturing parents. So, why did God give this commandment sa inyong palagay? Bakit niya ibinigay ang commandment na ito? Why did God give this commandment to us? Lord, bakit mo kami gustong Because you know why? Bakit mo kami gustong i-honor ang parents? The number one reason is this. I got three reasons. The first reason is that respect begin in the home. Yan ang unang dahilan. Okay? The second reason, kaya kinuman sa'yo ni Lord na i-honor mo ang parents mo. Okay? Because respect begins in the home. It starts from our home. Ang second reason kung bakit nga gusto niyo kinuman tayo ni Lord na i-honor ang ating parents because there are no perfect parents. Sabi ni Lord, i-honor mo yan. Hindi lahat naman ng parents are perfect. But then yet, God wants us to honor them in spite of their imperfection. And the number three reason is this: how I relate to my parents will affect every other relationship. Yan po ang katotohanan yan. How I relate to others or to my parents will affect tremendously every other relationship that I had in my life. So let me start from the first thought.
Bakit si Lord gumawa ng commandment to honor them? Because respect begin where? Saan po nagsimula ang respect? In the home. Alam niyo po ba, the home is the birthplace of every child. Ako po, bilang isang naging anak, sa loob ko po ng tahanan, natutunan ang aking self-esteem. When I said self-esteem, diyan ko po natutunan how I look at myself. The view of myself. Nakita ko paano ko tingnan ang aking sarili nung ako nasa loob ng tahanan. May mga tahanan ng kanilang mga anak ay nakaranas ng napakaraming tremendous torture. Isa kang bobo, ang tanga-tanga mo. So you begin to look at yourself, bobo, tanga ako. Because you are molded on that atmosphere. Sila ang nagturo sa iyo, how do you see yourself? No? Yung aking anak po, si Tracy, may konting maganda po yung kanyang self-esteem. So one day, nagtanong siya sa nanay niya, Ma, di ba si daddy ang king sa bahay? Oo. So si daddy ang king, ako ang queen. Sabi ng nanay, ano? Paano ko naging queen? Eh ako ang asawa ng daddy mo, dapat ako ang queen, ikaw ang princess. Sabi ni Tracy, no, ako ang queen, ikaw ang princess. Sabi ng nanay, anak, ako ang queen, ikaw ang princess. Nakita ko yung mukha ni Tracy, lumungkot, sumimangot. Hindi, pinapanood namin mag-asawa, sabi namin, tingnan mo yung anak mo, gusto siya pinuno. Kinabukasan, nagising siya, nakita na naman niya ako, sabi niya, Dad, I love you. Sabi ko, I love you too. Nakita niya mami niya, good morning, princess. Sabi ng nanay niya, ako queen. No, you are the princess. Nagtatalo silang dalawa. Until sabi ni Trace sa kanya, o sige, ikaw si mother queen, ako ang queen. Anak, isa lang ang queen. Ako yon. Hindi, ako ang queen. O sige, mama, ito na lang, ikaw si mother, queen, princess, ako yung queen. She's beginning to see herself na gusto niyang makita yung sarili niya na ganon. So one day, itong anak ko si Tracy, lumapit sa akin, Dad, hindi ba ikaw yung tatay? Sabi ko, oo. Di ikaw ang boss dito? Oo, ako boss dito. Ikaw kasi ang father, ikaw ang king, right? Oo. E di kaming magkakapatid, puro kami pantay-pantay. Of course, kayo yung pantay-pantay kasi. So, Dad, sandali. Sometimes you go out. Di ba ikaw pa rin ang leader? Siyempre, lumabas lang ako, hindi na ako leader. Pag umalis ako pa rin ang leader ninyo. Alam mo sabi sa kapatid niya, see, no one leads me, Daddy is the leader. Talagang matindi ang self-esteem po nung anak ko na yon. Naglaro sila sa loob ng simbahan, sa PBS. Yung mga kalaro niya mga bata, sabi ng mga bata sa kanya, ako ang matanda dito, ako ang masusunod, ako ang ate. Lahat ng kalaro niya sabi, oo. Tama, siya ang ate, siya masusunod. Sabi ni Tracy, ikaw ba ang ate? Oo. Kami ang may-ari. Sabi nung batang matanda, sige, ikaw na masusunod, Tracy. Akala niya, dahil ako ang pastor, ako ang may-ari ng simbahan. Well, saan niyo natututunan yung ganong confidence, self-esteem? Sa bahay. Are you listening? Sino sa inyo nararamdaman niyo when you are a child, your parents teach you how to become a leader? You look highly about yourself. Hindi naman mayabang, ba't tama ang tingin mo sa sarili mo? Self-esteem ang tawag mo doon. But you also have to learn how to respect authority. What about your view about others? So I begin to teach Tracy, sa bahay na to ako ang authority. Pag wala ka, di ba ikaw pa rin? Ako pa rin. Titingnan niyo ang ate niya. See?
But sasabihin ko sa kanya, pag wala ako, automatic si Ate Grace ang leader. Next to the leadership is Kuya Odi. Next to the leadership is Ate Yomi. Sabi niya sa akin, ako ang pinakahuli? Sabi ko, ikaw kasi bunso, you must be under authority. You need to teach a child view about others. Yung iba sa inyo makakita ng matanda, hindi kayo gumagalang. Yung iba sa atin makakita ng authority, we don't respect them. Why? Because we are not trained the right perspective, the right view about others. We are not trained by our parents that the right view about our own self. Self-esteem is right view about yourself. Respecting authority is having the right view about others. Saan mo matututunan yan? It begins in the house. Another thing is values. Ituturo sa bahay mo ang values. What do you mean values, Pastor Oriel? Your view about God and about life. Sa tahanan mo ituturo yung view about God, yung view about life. So I begin to teach my children that God is God over the life. They need to have a right view about God. That God is not made of stone. He is not made of woods. That God is invisible. He was so big. He transcends from the world and He ascends in the heaven. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag niyong bibiruin ang Diyos. Ang Diyos malaki. Sino po naniniwala dito dapat ituro sa ating mga anak yung tamang Diyos? Sino rito yung Diyos niyo nagpapabuhat sa iyo? That's the wrong God. Ang Diyos po hindi nagpapabuhat, siya ang nagbubuhat sa atin. Can I have it, amen? Ang Diyos natin, you know, I teach my children, you don't put light to God. Ba't mo sisindihan ng kandila ang Diyos? Bakit? Madilim ba siya? Ikaw sindihan ng Diyos. Sininiwala God is the God of light. He doesn't need kandila. You see, you have to teach the right God to your children. It becomes their values. Amen? Ang Diyos, sabi ko sa nila, ang Diyos hindi binubuhat. Siya bumubuhat sa atin. Ang Diyos hindi iniilawan. Siya ang ilaw natin. Tama po ba ako? Pag nakakita kayo ng Diyos nagpapailaw, nasa dilim yun. Hindi Diyos yun. Meron ba Diyos kapritsyosa? Pakibuhat nga ako, ipasyal yun naman ako sa mga kapaligiran. May ganun ba Diyos? Medyo masakit ang arthritis ko ngayon, kaya pakigala nyo naman ako dyan. Pag gumano na Diyos mo, hindi ako naniniwala ang Diyos yun. Sino naniniwala ang Diyos ang nagbubuhat sa atin? Tapos yung kamay yung naniniwala na ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Man, I tell you, you got the right God. Saan mo natututunan yan? Dapat yan, natututunan natin yan sa loob ng tahanan natin. Sino sa inyo magtuturo sa inyo mga anak? Kasi pag lumabas ka kung sino-sinong Diyos ang i-introduce sa iyo ng mga tao, sasabihin siya, alam mo, ito yung Diyos. Pagka mayroon ka nagugustuhan, punta ka kay ganito kasi magaling yung Diyos na yan. Ama, hindi ka makaanak, punta ka sa Ubando. Sumayaw-sayaw ka lang, mabubuntis ka na. Ganun ba yun? Ha? Ha? Ganun ba yun? Pagka baba, gusto mong wag umulan, ito gagawin mo, di ba? Pupunta ka lang sa Diyos ng ulan. Punta kay San Juan. Ganun ba yun? Bakit? He is the God of water. Sino niwala ang Diyos ay lahat? Siya yon. Amen? Hindi nililimitahan ng Diyos na siya ang Diyos ng lupa. No. He is God. When He is God, He is God of everything. We have to teach the right God to our families, mga kapatid. The view of God. Kaya po magsisimula yan sa tahanan yan. When God gave us this fifth commandment, alam ng Diyos, ang mga bata ngayon, it will eventually develop a disrespectful attitude toward their parents. Ang mga children po ngayon basically are selfish. They want everything. Usually as teenagers, we think our parents are hopelessly outdated, behind the times. Meron daw tayo tinatawag na generational gap. Yung mga nanay natin, hindi tayo maintindihan. Nay, ibili mo po ako ng bagong mouse. Bay pumunta sa pet shop. Hindi yan, ano ba gusto mo? Binili na kita ng brown, ng black, ng white.
Puro mouse na yan. Ano ba gusto mo? Punong-puno tayo ng daga sa bahay. Na hindi po yun ang mouse. Sino niwala mouse talks about CDR King siguro, ganyan, no? Di ba? Hindi sa pet shop yun. Kaya minsan yung mga bata, pinagtatawanan ng kanilang mga nanay. Bakit? Outdated. Sometimes po, ang mga parents po natin, lalo na pag tumatanda na kayo, no? Nagkakaedad ka na ng mga 30, 40, yan pa rin nanay mo. Nanay ko naman, tawag ng tawag. Tuwing tawag, hingi ng... Sino nangiinis ka na sa nanay mo? Tuwing tawag, sigurado hingi ng pera. Sabi ko na nga, be. Nako, talaga naman pag matanda na. Diba? Ikaw, tumatanda ka na, 30, 35. Hello, ma, oh. Sigurado pera to. Oh, ano ba kailangan? Oh, sabi ko na nga ba, pera na naman. Talaga tong matanda na to. Walang inabang ini. Di ba lang ako tinawagan, kumustahin ako, pera na naman. Eh, syempre, matanda na yun. Sino palalapitan nun? Amen. 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 Hindi, kung pwede lang mag-dancer yung gagawin nun eh. Eh, paano siya magda-dancer? 60 years old. Paano pa siya magbabalay? Eh, balay-balay ng buto. Ay, nako mga kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, ayusin mo buhay mo, kapatid. Alam niyo ba sa Bible, walang nakasulat, makinig kayo, ang ganda nito, no? Wala ko nabasa sa Bible that command us to love our parents. Walang verse. Siguro nabigla kayo. Walang nakalagay. Love your parents, walang nakalagay. I don't know why God put this word. That instead, He command us to honor our parents. Think about that. We are commanded by God to honor our parents. Alam niyo kung bakit? Because this is the only way to compensate our parents for all the tension na ginawa natin sa kanila while we are having a parent-child relationship. The love that He offered to us, yung mga parents natin, I tell you, it takes a lot of beatings. The word honor in the Bible is kaubad. Kaubad in Hebrew, which means to add weight. It was taken from an ancient concept that something heavy was thought to have a greater value. So the fifth command tell us, honor your parents, means to value our parents. Yan po ang ibig sabihin po niyan. In fact, the early Jewish rabbi, they taught to their children that their parents are to be honored because they are partners with God. This rabbi is teaching these children, and he will tell them that God is the author of life, but your parents need to cooperate with Him so that your parent can bring a child into this world. Ganyan ang turo ng mga early rabbi. Kaya ang bata ng mga Jew, tingin nila sa nanay nila, kapartner ng Diyos. And because of that, your parents deserve an honor. Pangalawa, gusto ko malaman ninyo, there are no perfect parents. You know, parents may mess up everything after our birth. But anyway, still they are worthy of our honor as the earthly source of our life. It is possible to honor, mga kapatid, yung mga unworthy parents. Not only God command us to do it, but it is for our well-being. Natutunan ko po that every family will succeed in providing a child with self-esteem, respect for authority and values, but some other families will utterly miss it. They fail on this task. And yet, the fifth commandment remains true. We must obey it. We must honor our parents, even if they fall short of their responsibility. This responsibility, this commandment to honor our parents, mga kapatid, does not mean we only honor them if your parents is deserving. This commandment does not mean honor only if your parents honor you in return. This commandment does not mean honor only if your siblings also show honor to your parents. No. This commandment does not mean honor only if you feel good
about doing it. Isa lang po ang perfect si Lord, ang mga nanay, tatay natin, hindi po. Every parents may weakness, may fault, may inconsistency. Sino nakakaunawa? Pastor, tama ka. Nanay ko, inconsistent. May weakness. Ang daming fault. Totoo po yun, lahat po tayo. But you are telling me, Pastor, what if my parents is abusive? You know, my parents is manipulative. You know, my parents is neglectful. He is 100% unworthy of honor. Well, I would suggest ignore the pain, honor him. Pretend everything is not happening, still honor him. Because God command us to honor them. Amen? Alam niyo ba, how I relate to my parents will affect every other relationship. Ito po yung pangatlo. How you relate to your parents is a major forming factors in your life. You know, your style of relating to others is set while you are still at home. Lahat po kayo, yung itsura nyo po ngayon, bunga po yan ng inyong relationship sa inyong parents. Nasubukan nyo na po ba to? Pinagalitan ka ng nanay mo, napayuko ka. Sinigawan ka, napayuko ka. Yung gusto mo, hindi binigay sa'yo. Pumasok ka na. Opo. Di ba masama na mukha mo? Malis ka sa bahay mo. Pumara ka ng jeep. Pagtingin mo sa driver, kamukha ng nanay mo. Umupo ka. Pagtingin mo sa mga tao, kamukha din ng nanay mo. Ayaw mo tumingin. Pagpasok mo sa classmate mo, lahat ng classmate mo, kamukha ng nanay mo. Bakit? Ba't sila nabigyan ng kamukha na? Kasi po kung ano nangyayari sa relationship sa parents mo, nadadala mo yung kahit saan ka. Kasi ang pinakamasakit na sakit, yung pag ang sumasakit sa'yo, yung mahal na mahal mo. Amen? Eh bakit pag nakaaway ka nung hindi mo kakilala, inasar mo, nakakalimutan mo mukha niya? Eh bakit pag ang nanay mo ang sumasakit sa'yo, nag-hurt sa'yo, nagbigay ng pain, hindi mo makalimutan? Yung mukha mo hindi Why? Because the one we love most is the one who hurt more. Amen? Para sa akin, the cure for many family problem is found on the 5th commandment, respect your parents. How should I honor my parents? Paano yung ino-honor ang parents? Natutunan ko, may 3 stages yan eh. Pag bata ka, iba ang pag-honor. Pag medyo binata ka na, ibang level ang honor. Pag matanda ka na, mas iba rin ang pag-honor. Hindi na ako dinediman ng nanay ko mag-obey sa kanya nung ako'y matanda na. Ibang level ng honor ang hinihingi sa akin ng tatay ko. You know, when you are a child, you honor your parents by obeying and respecting. Halimbawa, pag ang edad mo mga 6 years old hanggang mga 18 years old, parang bata ka pa niyan eh. Sabihin natin mga 15 anyos. Dapat you need to obey and respect your parents habang bata ka. How do you respect and obey your parents? 3 steps. Okay? Are you ready? Kinakailangan pag inutusan ka ng nanay mo, may gustong ipagawa sa yung nanay mo. Ha? Ready ba tayo? Dapat po, pag tayo inutusan ng ating mga nanay, sabi ko sa mga, dapat willfully ang una, willfully. Oo, sunod ka agad. Pangalawa, pleasantly, walang nakasimangot. At pangatlo, hindi lang pleasantly. Tinan mo yung muna sandali ng mukha ng katabi mo. Pleasant ba yung mukha niya? Pangatlo, immediately. Diyan tayo may problema. Anak, hugasan mo pinggan. Ang age mo, 12 years old. Opo, lagi na lang ako inuutusan. Hindi willfully. Bakit na lang ba ako lagi nakikita? Ba't si ate walang ginagawa? You see, you are obeying but not willfully. Amen. Naalala mo ba ng bata ka? Lagi na lang kayong may argumento para kang senador. Tama po ba? Ano naman yung pleasantly? Anak, hugasan mo yung pinggan. Ma, thank you so much. Napili mo ako maghugas ng pinggan ngayon. Thank you. Ang bait mo. Thank you, ma. Ganyan ba kayo? Sino?
Natatawa kayo, ano? Siguro, may topa kayo pag inuutusan kayo. Yung iba, pag inuutusan ng nanay natin, hindi natin sila ma-honor kasi yung mukha natin, hindi pleasant. Yung uso natin sayad sa lupa habang naguhugas ng pinggan. Anak, yung uso mo nakasayad. Ha? Sayad pala. Kasi nakasimangot ka. May mga nanay tatay ba dito? Pwede bang palakpakan natin mga nanay tatay natin dito? Nanay tatay, ipaglalaban ko kayo sa hapong ito. Yung mga nanay tatay ninyo, pag bata ka, learn how to obey and respect them by obeying them. Yung iba naman, anak, hugasan mo pinggan. Opo. Oh, anak, sabi ko hugasan. Hugasan naman eh. Di ba ganyan tayo? Sandali lang, may ginagawa pa nga eh. Basta ako na bahala. Sino yung ganon? Ha? Anak, 3 araw na. Oo, basta. Sino yung ganon? Ha? You see, ang tamang pagsunod, okay, dapat willfully, pleasantly, and immediately. Subukan mong gawin yan. Anak, magugas ka ng pinggan. Yes! Gusto mo, pati bubong eh. Ang tuwan-tuwa nanay mo sa'yo. Tayo pag inutusan, oo, lagi na lang ako. Ba't si ate, di mo walang ginagawa yun, ho? Di ba ganyan tayo? Ba't siya walang ginagawa? Hindi, walang ginagawa. Ba't ako na lang lagi nakikita mo? Porkit ako ba ang bunso? Hindi ko alam kung ano mangyayari kay Tracy pag ginawa sa kanya yon. Malamang bibili ng tagahugas. Sa totoo lang mga kapatid, we have a problem obeying our parents because we are not willfully obeying them, we are not pleasantly obeying them, and we don't even do it immediately. Brother and sister, regardless of your age, it does not change the rule. Until you are still in the house of your parents, obey. Pag wala ka na sa bubong ng nanay mo, pwede ka nang medyo umobey. Pero pag nasa bahay ka pa, yes, mama. Sabi mo sa katabi mo, yes, mama tayo. Hallelujah. One part of loving obligation of your parents is discipline. Kung ano yung behavior na ginawa mo sa bahay mo, tandaan nyo, yun ang magiging behavior mo sa labas. Kung matigas ang ulo mo, one day magkakabos ka, matigas ang ulo mo. Ako po, pastor ako eh. So minsan may mga dinidisciple na tayo, tapos sabi ko, ba't pa yung, nangyari sa isa? Pastor, tigas ulo eh. Tigas ulo? Pag nakadinig ako ng isang member sa dulos na matigas ulo, isa lagi conclusion ko dyan, tanongin mo nanay, matigas ulo niyan. Kasi pag matigas ulo sa nanay mo, pagpunta mo kahit saan, matigas na ulo mo. Pag hindi ka nakikinig sa authority ng magulang mo, paano ka makikinig sa akin? Imposible namang ang bait-bait mo sa akin at hindi ka mabait sa nanay mo. Pag hindi ka mabait, hindi ka masunurin sa magulang mo, kahit saan ka pumunta, gagawin mo yung ginagawa mo sa magulang mo. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo siya, sabi mo, kaya pala. Kaya pala. Because discipline requires instruction, reinforcement, and punishment. Even when children don't like their parents' discipline, they have to obey. Amen. In fact, sabi ng Proverbs 13:24, if you refuse to discipline your children, it proves that you don't love them. If you love your children, you will be prompt to discipline them. Proverbs 19:8, discipline your children while there is hope. If you don't, you will ruin their life. Proverbs 15:5, only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. Proverbs 22 verse 15, a youngster's heart is filled with foolishness, but discipline will drive it away. Ganyan po yung mga bata.
Puntahan natin yung mga binata. Taas yung kamay ng mga binata. Yung tipong graduate ka na ng college, uy, nasa Makati ka na, nagtatrabaho ka na, and doon ka na sa Ortigas, nasa The Port ka na, makinig kayong mabuti. As you honor your parents, you need to learn how to accept and appreciate them. Ito na, iba na. Ganito kasi yan eh. Sabi sa akin ni Tracy, Daddy, I love you. I love you too. Daddy, I love you very, 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 very much. Sabi ko, ang sarap naman yan, anak. I love you too. Alam mo, sabi niya sa akin, anak ko, hinawakan niyo mo ako, Daddy, paglikid ko, ikaw ang asawa ko, ha? Ano? Ikaw ang magiging asawa ko. Wala nang iba. Sabi ko, I learned my lesson. Ito pala mga batang ito, pag bata ka, ang ina-admire mo yung tatay mo. They are your heroes. Kaya lang pag nagka-college ka na, unti-unti, ha? Tumatanda ka na. Siyempre, hindi ka na gumaganong-ganon sa mga tatay mo, no? Iba natin sa tatay mo, hindi ka na niyayakap, mamayang konti. Ina-obserbahan mo na siya. Alam niyo, pag tumatanda ka, ito masagwa, unti-unti mo nang nadetect yung kalokohan ng tatay at nanay mo. Si mami talaga possessed na naman, di ba? Oh, talaga to si daddy ko may topak. Sino sa inyo unti-unti nyo nang nakikita ang weakness ng mga parents nyo nung lumalaki? Nung bata hindi mo nakikita. Nakikita mo lang sa kanya, wow, dahil pera nitong tatay ko na to. You're my hero, baby. Di ba? You're the man. Yeah. Ganyan ang tingin natin sa magulang natin. Pero pag tumatanda na tayo, hindi na tayo nabobola eh. Bakit lagi itong umuwi ng gabi? Bakit siya inaaway ng nanay ko? Bakit? Ha? Nung araw nag-aaway sila, baliwala sa iyo eh. Sabi niya, may LQ na naman kayo. Ano? Gumaganon ka lang eh. Pero ngayon, nakikialam ka na. Sumasama na rin ang loob mo pag sumasama yung loob na. Sino sa inyo na-discover nyo na weakness ng nanay at tatay nyo? Alam nyo, kailan nyo na-discover yan? Hindi nung bata kayo, nung lumalaki na kayo, tumatanda na kayo. Ang problema, nung bata ka, you're my hero. Ngayon, ano ka, hero? Di ba? Sino sa inyo galit na galit sa magulang nyo because you finally find out that he is doing crazy things? One day you will discover and find out the real score of your parents. Because the older you get, the more you start to see the fault of your parents. The older you get, the more you find out their weakness. The most important thing for you to do is to accept them in spite of their weaknesses. Why should I accept them? Una, diyan ka nakatira. Tanggapin mo na. Pangalawa, meron ka din naman fault. Sino rito yung taas yung kamay na meron kang imperfect parents? Taas yung kamay. Inamin nyo, may imperfect. Pangalawa, okay. Itaas yung kamay na ikaw ay perfect. Wala palang perfect dito, no? Okay, taas yung kamay yung alam mo, ikaw din ay imperfect. Eh, pareho pala kay nanay mo eh. Eh, total, pareho rin lang naman kayo, magpatawaran na kayo. Huwag mo nang gamitin yun laban sa kanya. What you need to do is acceptance. Acceptance does not mean pretending that it never exists, yung problem. Acceptance does not mean you ignore their mistake or you agree with them. No. Acceptance, ina-accept mo yon because you can still appreciate that God used my parents to bring me into this world. Yun ang aking gustong makita nyo. Alam mo, kahit ganyan maloko yung nanay ko na yan, hindi ko pwedeng bastusin niya. Alam mo bakit? Diyan pa rin ako lumabas eh. Siya pa rin ang ginamit ng nanay ko eh. Maisip mo lang yun na siya ang dahilan para nabuhay ka, tatablahin na yun yung kanya mga mistakes na nagawa sa atin. A son who mistreated his father or mother will become a public disgrace, as sabi po ng Bible. You need to learn how to listen to your parents. No?
Minsan, pag may mga failure din mga anak natin, alam niyo mga nanay, minsan masama loob niyo sa nanay niyo, tatay niyo, di ba? Pero kahit alam niyang masama loob mo, yung nanay mo, advice pa rin ng advice, no? Tama? Di ba galit na galit ka na? Sabi siya, uwi ka ng maaga, baka magpapagabi, baka madisgrasya ka dyan. Ba, may gana pang mag-counsel. Sino sa inyo naiinis kapag yung nanay at tatay mo, ang sama ng pinakita sa buhay mo, pero they still listen to their advice? Ha? Napansin ko, kahit mga nanay, tatay natin may ginawang masama, tama yung mga advice nila, no? Nakakita na ba kayo ng sirang relos? Yung wala ng baterya, nakatambay na lang, binalibag. Tingnan mo, may nakaganong kamay, oras. Alam niyo, sa isang araw, 2 tama niya. Walang baterya, tama? Sira-sira na, wala na talagang buhay. Pero sa isang araw, 2 beses siya tumatama. Anong ibig sabihin? Kahit sira ang nanay mo, may 2 tama yan. Amen. Kung ang relos nga may tama, nanay mo pa kaya? So makinig ka. Listen. Don't just appreciate them. I want you to listen to them. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Don't just appreciate them, don't just listen to them, but begin to forgive your parents. Patawarin niyo din po sila. If you curse your parents, your life will end like a lamp that goes out in the dark. Okay? Forgive your parents for the time that they hurt you, knowing that it is a fact of life that we often hurt those we love the most. Whether it is intentionally or unintentionally, your parents deserve forgiveness. Amen. Tama po ba? Sino rito yung willing i-consider na mahalin ang ating mga magulang in spite of? Taas yung kamay. Naku, may sabihin ako sa inyo. May nagsabi po sa isang pag-aaral, ang isang bata daw from 1 to 18 years old sa Amerika, yung kanilang parents mag-expend daw ng $250,000 and that is equivalent to 9 million pesos sa bawat isang batang palalakihin mo from 0 years old to 18 years old. Ang laki palang gastos niya, no? Paano ko sabihin ko sa iyo, kung hindi ka pinanganak, napakasarap ng buhay ng nanay mo? Do you believe that? Have you ever considered the truth na kung wala yung 4 anak ko eh? 4. Kayod marino ako, trabaho. Yung 4 ko pa namang anak ang lulusog. Pag kumain yun, pang 8 eh. Nag-aral lahat. Nung nag-aaral na, grabe. Ang tuition fee, 90,000, 100,000. 3 pa sila. Ang lalaki ng tuition fee. Nako, kung wala akong anak, sa Bisaya, kahayahay kaayo. Malamang ang sarap po ng buhay. Malamang kami ni Ate Jermo lagi naka-holding hands. Saan tayo magkape? Kung gusto mo. Ha? Gusto mo, sa Singapore tayo maghapunan. Kaya lang, hindi ko magastos. Yung pera ko, hindi ko magastos. Bubulong yung misis ko. Ang tawag ko sa misis ko, pangalawang banal na spirito eh. Bubulong yan. Maganda ako ng pera. Mag-tuition pinang yung mga anak. Hallelujah. Sino ka? Ako ang misis mo. Ay, o pala yan, Chair. Hindi nyo lang alam kung gaano kasarap ang buhay ng nanay nyo at tatay nyo kung hindi ka pinanganak. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, isa kang naging pabigat sa nanay mo. Laki ng gasto sa'yo. Sino aamin? Tumas yung kamay. Oo nga naman. Kung wala ako sa mundong ito, masarap buhay ng nanay ko. Napunta ako sa mundong ito. Yun, humirap na simula nung dumating ka. At ikaw pa ang may ganang maasar. Amen. Ngayon po, naiisip ko. Tinitingnan ko po yung tatay ko ngayon, 80 plus years old na. Sabi ko, ma, dapat mukhang 35 ka pa lang. Siguro sumakit ang ulo mo. Yung nanay ko, imagine nyo, yung nanay ko, paano nyo i-handle ako? Alam nyo, ilang kami magkakapatid? 11. Kamuntik na kami maging G12.
Medyo nabaog yung tatay ko. 11 kami. Iniisip ko ang galing ng nanay ko. Tsaka yung tatay ko, paano kami na-survive nito? Na-imagine ko lang, mga kapatid, paano nyo kami i-handle 11? Tingnan nyo ang senaryo. Ako yung pangatlo, yung kuya ko, yung ate ko, ako yung pangatlo. Yung kuya ko, tutulong na. Yung ate ko, tutulong na ako. Lahat ng kalokohan. Ako'y naging drug addict. Ha? Hindi lang naging drug addict, naging presidente ng Tau Gamma Pi Fraternity. Tapos naging aktivista, naging leader ng League of Filipino Student. Ang barkada ko, mga holdupper, mga snatcher. Bakit? Nakatira ako sa Quiapo kasama ko nanay tatay ko doon So lumaki ako na warrior. Kaya yung mababait kong miyembro, minsan matatapang, sabi ko, kung inabot mo ko nung unbeliever ako, tapos ka na ngayon. Buti na lang nagpastor ako, yung aking fivefold ministry, napipigilan ko. Lahat ho ng kalokohan sa katawan, nasa akin. Pag tinitingnan ko po yung nanay ko, maya't maya ginaganon ako ng nanay ko, anak, maawa ka naman sa akin. Binibindisyon na ako. Lagi nang may dalang holy water. Pag nakikita ako, pinabisgan ako. In Jesus' name, ginaganon ako. Bakit? Akala niya may demonyo na yung katawan ko. Imagine nyo yung pahirap na ginawa ko sa kanya. Kaya sabi ko, kung ako hindi nito pinanganak, ang sarap ng buhay nito. Kaya lang, naging anak niya ako. Sino sa inyo naging pasaway sa magulang nyo? Liars go to church. Iba sa inyo sabi siguro, ako? Opo, ako rin po. Sino yung aamin? Taas yung kamay. Lahat kayo! Pare-pareho pala tayo. Kaya pala tayo binigyan ni Lord sa hapong ito ng commandment na honor your parents. Amen? Alam nyo, hindi nyo lamang po alam na may 4 stages ang bawat tatay. Ako, tatay ako Alam nyo po ako nung una, nung bata po ako hanggang sa tumanda ako, natutunan ko, may 4 stages ang life ko. Una, I believe on Santa Claus. Nung medyo tumanda ako, hindi na ako naniniwala kay Santa Claus. Nung tumanda ulit ako na ang Santa Claus. Yung tumanda pa ako lalo, mukha na akong Santa Claus. Yan po ang stages ng life ko. Hindi nyo lang alam, yung nanay nyo ng bata, ang gaganda ng katawan, ang sexy. Ngayon, ano itsura nila? Di ba lahat sila mukha ng Santa Claus? Di ba? Wala na, laylay na ang bigote, ang balbas. Yung nanay ninyo nung araw, candidate pa yun ng binibining Pilipinas. May mga nanay ba dito? Taas yung mga kamay ng mga nanay. Okay tayo. Yung mga figure niya nung araw. 24, di ba? Dahil ipinanganak ka, nalosyang. Biro mo, isa kayo nagsira ng curbing. Bakit? Kasi pinanganak ka na. Hindi nyo lang alam po mga kapatid that we need to appreciate our parents. Tama po ba? So nung bata ka, mag-obey ka. Nung medyo matanda ka, nanay mo, appreciate mo na lang siya. May mga weakness yan, okay na lang yan. Sige, may weakness yan. Makikita mo na yun. Pag matanda ka na, dadating ka na dun sa age na 30, 40, 50. Katulad ko, 50 years old na ako. Ano pa gagawin ko sa nanay ko? Pakinggan yung mabuti. Pag sinunod may 40 years old, tapos yung may 40 years old above, tapos may nanay ka pa. Pag 40 years old ka na, o 50 years old, tapos may nanay ka pa, ito yung totoong nagaganap sa nanay mo. Siyempre, ako 51 years old. Tinanong ko yung nanay ko, Ma, kailan ang reunion yung magkaka-classmate? Puntahan natin, para mag-enjoy ka. Ano masabi ng nanay ko sa akin, Oriel? Patay na sila lahat. Ha? Wala na sila, patay na. Gusto mo, punta tayo dun sa pinanganakan mo para mapuntahan natin mga kaibigan mo. Nasa langit na sila. Wala na. May yung mga kalaro mo ng bata ka, meron pa buhay dalawa, parehong nasa ospital. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Yung mga tao ng bata siyang nag-a-appreciate sa kanila, yung nagte-text sa kanila, yung nagpo-post ng Facebook nila nung araw, wala na nagpe-Facebook. Natindihan nyo? Wala na nagpo-post, pag siya nagbe-birthday, nahanap niya dati yung mga kaibigan.
Wala sila. Ay, salam. Ay, ikaw, ay, buti dumating ka. Kumusta? Ha? Patay na? Bakit tuwing makikita kita, may namamatay? Kasi pag gano'n mga edad, ang balitaan na lang nun, patay na, namatay na. Pag nakita, kamusta? Namatay na. Ba't naman puro may namamatay ang sinasabi mo? Kasi po, pag tumatanda ka, lahat ng mga kaibigan mo kasing edad mo, namamatay talaga eh. Alam niyo ibig sabihin nun? Unti-unti nang nawawala yung affirmation sa kanya. Unti-unti nang walang nag-i-encourage sa kanya. Pag uwi niyan sa bahay, wala na yung friends, wala na yung classmates, wala na yung mga kababata. Nakatingin yan sa'yo. Tinitingnan ka. Naalala ko nung bata si Oriel. Nung bata pa ako, nakikipaglaro pa sa akin. Eto ako ngayon, dadating ako. Ma, kamusta ka na ma? Okay na. Ma, ito, may dala akong grocery. Masarap yan. Kainin mo yan habang malakas ka, ha? Tsaka ito pala yung gamot mo. Inumin mo lahat yan on time. See to it. Alika. Ito, ha? Painumin mo kagad ang gamot si mama on time. Okay? Ma, sandali. Ito yung pera mo. Para may pocket money ka dyan, ha? Pahalik naman, ma. I love you, ma. Malis na ako, ha? Nakatingin sa akin yung nanay ko. Alis ka na? Pasensya ka na, ma. Meron pa ako mentoring, eh. Nagmamadali ako. Sige, anak. Ingat ka, ha? Doon ko na-realize when I tried to figure out how I devastated my old mother. Yan pala yung mga nanay natin na yan. They were so desperate to know that they made a positive contribution to your life. Nakalimutan ko sabihin sa kanya, ma, you know, kung wala ka sa buhay ko, I want you to know that you have contributed something to my life. Hindi ko pala nasasabi sa kanya nun yun. Hindi ko nasabi sa kanya how important yung kanyang life sa akin. You know, naipag-isip-isip ko, I was in abroad during that time. Kung hindi ko po nakakalimutan, I want to be honest with God this afternoon. I changed my mind immediately. Dapat pala tayo, pag gano'n na yung stages ng mga nanay natin, matanda na tayo, matanda na rin siya. Yung parang naghahabulan na kayo ng edad, darating po yan sa buhay natin. Hindi na tayo katulad tayo ng obey and receive, gano'n. Wala na tayo sa level nung naintindihan kita na pero alam nyo, yung time na siya, wala na yung mga friends na matay na, wala na yung mga classmate na matay na, wala na yung mga kapatid na matay na, naging yung mga pinsan na matay na. She was by herself. I learned that the first thing I need to do is to stay in touch with her. Pangalawa, ginagawa ko po that when I come, binago ko na po yung style ko. I need to share the details of my life with her. Minsan umuwi po ako sa kanya, sabi ko, ma, kamusta? Anak, kamusta? Buti nakarating ka. Ma, I'll stay here for a while. May kukwento ko siya. Alam mo ba ma, nagpunta ako sa Butuan. Nakita ko yung mukha niya, biglang umiti. What happened? Alam mo, binisit ko yung mga kapatid mo ron. Alam mo, yung kapatid mo, ano pala? May sakit siya, pero she's okay now. Ganun ba? Nagkwento ko ng kwento. Yung pala si mama, yung pala gustong-gusto niya, Yung she want to hear everything. Because sabi niya sa akin, nung bata ka, I know every details of your life. The moment you wake up in the morning, I know what's going on with your life. Since you were a baby, I track the morning, kakain, I know what happened to you. But when you grow up, I don't know nothing about you now. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? Can I know it? I'm too old now. I don't know what's happening with your life. I'm too concerned about you. What's happening? Alam nyo, minsan ayaw na natin makipagkwentuhan sa nanay natin. Sarap na sarap tayo makapagkwentuhan sa mga Facebook. Sarap na sarap tayo makapagkwentuhan sa mga friends natin. But your mom want to know the details of your life. You don't just stay in touch with her, but share the details of your life. What is your struggle? Ito yung life ko ngayon, ma. Ito yung nag-i-excite sa akin ngayon, ma. Ito yung, yung anak ko, si Tracy. Come here, Tracy. Ma, ito yung anak ko, ma. Malaki na siya, di ba? What can you say about her? She is so beautiful, isn't it? Yeah, ma. She just look like you. Tingnan mo siya, ma. Wow, Lola. Okay, embrace your Lola. Embrace your Lola. Embrace your king.
Yakapin na anak. Sabi ko, Ma, I'll stay here for a while. Let's talk about, Ma, dinadaldal ko siya. And my mom said, now I know what's going on with your life. Some of you miss this thought. Your parents want to know what's going on. But you don't want to talk to them because you're too busy. You don't honor your parents by doing that. They have all the rights to find out what's going on. Not because I'm old, I will be left behind. And then suddenly, malalaman na lang niya, may problem yung kanyang anak coming from somebody. She was so sad. One day, yung kapatid ko nagkaroon ng problem. My one was crying. Sabi ko, Ma'am, anong nangyari? Nagkamiyak. Alam mo ba yung nangyari sa kapatid mo? Sabi ko, of course I know it. Sabi niya, nagwo-worry ako anak, tulungan mo siya. Sabi ko, don't worry, I will help my brother. Okay, don't worry. I will do everything I can. Okay? Just don't worry. Tinulungan ko yung kapatid ko. Sabi sa kanya, Ma, don't worry, everything is solved now. Wala ka ng problema. Sabi niya, anak, salamat. And I find out that my mom want every single details of every child na meron siya. Hindi totoong binabaliwala nila kayo. Hindi totoo na wala kayo sa isip niya. Since you were a child, He want to know what's going on in your life. Pagtanda mo hanggang ngayon, He was so interested with you. Don't miss that. Sana sa pag-uwi nyo, huwag kayo nagmamadali. Sana huwag kayo maging mga katulad ng ibang mga anak. That when the day your parents is in the hospital with dextrose, with oxygen, they're almost paralyzed. And you just come, bring some food, bring some fruits, and you begin to tell your mom, Mom, I'm here for you. I love you. You know, Ma, I brought something for you. I got some fruit here. This is your favorite. How can they eat? They were sick. Makain kami, dala kong yung favorite mo. Sabi na nanay mo, anak, alam mo namang may sakit ako, paano ko makakain yan? Oxygen ako. Ba't hindi mo dinala nung malakas ako, nung pwede akong kumagat nung mansanas na yan? Minsan ganun tayo. Yung mga nanay natin, nakakagat ng mansanas, ayaw yung bigyan ng mansanas. Nakakagat ng ubas, hindi mo pinapadala ng ubas. Ngayong hindi na makakagat, doon mo bibigyan. When was the last time you tell your parents, at the deathbed, Ma, pagaling ka. Pagkagaling mo, ipapasyal kita. Upo. Ba't kaya mo lang sinabi? Mamamatay na siya, ngayon mo siya ipapasyal? Bakit nung malakas siya, hindi mo siya ipinasyal? Why? Because you never get in touch. Because when you grow old, you are so much of yourself, you forget that there is someone who helped you to get out from this world. Now you're grown up. You don't believe on the cycle of life. Nung mahina ka, pinalakas ka niya. Nung siya'y mahina siya, iniwan mo na. No. Honor your parents. Sabi ni Lord, i-value mo sila. Malungkot sila. And doon pa rin yung skill nila. Matalino pa rin sila. Kaya nila magtrabaho. But their hands were shaking. Their knees were shaking. They can't move. But I know what to do. But my body is aching. Kawawa naman. Gusto mo magtrabaho, hindi na makapagtrabaho. Sapagkat meron na lang silang will to think, will to express His wisdom. But their body is no longer functioning. Kawawa po ang mga matatandang ito. They're left there at home, waiting for their sons and their daughters, that they will be visited, appreciated, tell some stories. But these children never came. Hindi sila dumadating. One day, pumunta pa ako sa mama ko, Ma, what do you think? I have a plan. I want to buy this. What do you think? It's a very beautiful place, Ma. And I want to buy this. What do you think? Sabi ni nanay ko sa akin, he gave a lot of advices. I'm not obliged to listen to her about all his advices. But I just want to listen to her. I let him help me to make a decision. Yung iba sa inyo, mabibigla na lang mag-aasawa ang nanay mo. Hindi mo man lang pinakilala mo na yung boyfriend mo. Nung dinala mo na, ito na asawa ko. Ha? Oh, ito na nga pala yung anak namin.
Hindi siya nakasama sa plano. Hindi siya nakasama. Sino sa inyo, you still ask for advice sa inyong mga parents? Kung hindi nyo na ito ginagawa, I recommend, balikan nyo nanay nyo. You don't need to follow their advice. Not just take time. Let them hear that you want to listen to their advice. Amen? Sino po magbabagong buhay sa hapon pong ito? Taas yung kamay. Sino dito? Tama ba i-honor natin ang mga parents natin? Tama ba ang commandments ni Lord to value our parents? For me, walang kapalit ang kuman ng Panginoon. Still, this commandment to honor our parents is relevant to my situation. Konti na lang po ang buhay ng nanay ko. Kami mag-asawa. Nag-commit kami mag-asawa ni Ate Jer nyo. Nag-uusap po kami, sabi ko mag-asawa, Jer, yung nanay at tatay mo, buhay pa. We have to do everything na mapasaya natin yan bago mamatay. Lahat, tutulong natin sa kanila. Tatanggalin natin lahat ng burden sa kanila. Kung kinakailang gumastos tayo ng pera mo, tanggal lahat ng burden sa balikat nila. We have to do that. You know, this year, we lift up every burden sa parents niya. Natuwa ako dahil wala nang bigat sa balikat ng mga magulang niya. When I look at my parents, sabi ko kanya, Jer, you are my wife. Let my mom knows that you love her. She expect me to love her, but she want to see you loving her. Si Ate Jer ninyo, magsha-shopping po yung mamimili ng mga gamit sa SM. O ma, yan ito, lahat, kompleto na siya yan. Yung nanay ko, tuwan-tuwa because si Jer po, she show a lot of kindness. Sabi ko, Jer, iba yung impact niyan pag ikaw nagbibigay kaysa ako. Pag ako nagbigay kasi nanay ko siya. Pero pag ang manugang nagbigay, iba dating niyan. Sabi ko sa wife ko, let her feel your love. Sige, sweetheart, bigay mo sa kanya. Express mo yung pag-ibig mo sa kanya. And I promise you, as much as you love my mom, I will love your dad and your mom. Minamahal ko po yung kanyang mga magulang because I know I have to obey the 10 Commandments. Sino sa inyo willing mag-recover ng truth na to sa buhay ninyo? Amen? Pwede ba mga kapatid, tayo mga taga-Dolosians, kung maghahanap ng mga tao nagre-respect sa mga parents, mga taga-dulos yun. Amen? Amen. Come on, I want to hear that amen. Ang mga taga-dulos ay mga respectful sa kanila mga parents. Amen. Mga kapatid, habang buhay pa po mga magulang nyo, pag namatay na po yan, nakalagay sa kwadradong kahon, wala nang madidinig na I love you mo. Habang buhay, gawin mong true to life story ang pag-ibig mo. Amen. Huwag kayo magsasawang tulungan sila. Nag-cycle lang ang life mo. Una, ikaw tinutulungan. Ngayon, ikaw naman ang cycle. Ikaw naman ang tutulong. Amen? At wala hong katapusan yan. Hanggang sa sila'y mawala sa mundong ito. We will be so proud in front of God na sasabihin natin sa Panginoon, I have obeyed your command that I honor my parents. Even to their last breath, in spite of their shortcoming, Lord, I obey you. I honor my parents. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat mga kapatid? Hallelujah. Sino po may natutunan sa hapon pong ito? Taas niyo po ang inyong mga kamay. Hallelujah. Excited po ba kayong umuwi ngayon? Yung iba po sa inyo, nasa probinsya, inyong mga magulang, text nyo lang. Text nyo. Tawagan nyo. Kahit malayo. Sabihin nyo lang sa kanila, Ma, just want to be in touch with you. Ma, may kukwento ako sa iyo. Ma, ano ba tingin mo dito? Hingyan nyo ng advice. Kwentuhan nyo ng konti. Just get in touch with your parents. Sabihin mo sa kanya, bakit ko magtapos? Ma, tawagan kita ulit sa Tuesday. Let them expect that you are calling them back. Amen? By doing that, yung mga parents po natin, bagamat patay na yung kanilang mga kaibigan, mga kabatch, mga kaibigan, classmate, still, they were encouraged and affirmed, appreciated by the one whom they love, and that is you. Amen? Let us honor and value our parents.